Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Today is Saturday. So for today's video, another sari-sari store tips na naman po ang isi-share ko po sa inyo. So ang topic po natin ngayon mga kasari is para po ito sa mga new business owner or mga bagong sari-sari store owner, yung mga kakasimula pa lang. Ito guys ay mabisang tips para sa inyo dahil ito ay based on my own experience. So, bago ako magsimula, syempre mga kasari, nag-take down notes ako para naman maayos yung mga sasabihin ko sa inyo. Ayan, so dyan ko na lang ipapatong mga kasari yung aking cellphone. Meron lang guys, yung aso na pagala-gala dito, yung problema namin nung nakaraan pa. Nag-iingay kasi itinali na. So hindi siya sanay nang itinatali. Hawakan ko na lang kaya mga kasari cellphone ko. Ayan. So, ang una na sa lahat mga kasari na tips ko sa inyo, number 1. So meron tayo ditong 4 na tips. So, ang number 1, mga kasari, is wag po tayong matakot na hindi magpautang. Sa una, syempre, 'di ba mga kasari, eto madaming magiging against dito na mga sari-sari store owner na makakapanood nito. Hindi sila approve sa wag magpautang. So, ang nasa sa akin lang naman mga kasari, kung bago ka pa lang, 'di ba? Hindi advisable na magpautang ka muna ng magpautang, 'di ba? Agad-agad magpautang ka na magpautang. Ayan, may tao lang guys kanina. Kasi nga, kaya hindi advisable, kasi nga kaka-start mo pa lang mag-sari-sari store. Lalo na kung may limit lang guys yung puhunan mo, lalo na kung hindi malaki. Talagang hindi advisable na magpautang ka muna. Pero depende po yan sa situation. Meron naman po kahit kakasimula pa lang, pero bonggang-bongga naman ng tindahan nila, as in full package, kompleto lahat-lahat, may sigarilyo, may bigas, 'di ba? Agad-agad soft drinks sila. So marami silang pinangpuhunan or pangpuhunan. Kaya sila okay lang sa kanila na magpautang agad kung kani-kanino. Pero kung ang puhunan nyo ay maliit lang, 'di ba mga kasari, talagang gusto nyo lang itong mapalago, nagsimula kayo sa maliit na puhunan, gusto nyo wala na kayong idadagdag na iba pang puhunan, kumbaga umiikot lang yung puhunan nyo, tapos nakikita nyong lumalago. So, para sa akin guys, depende po yun sa situation. Hindi ko naman inaano na huwag kayong magpautang forever. Ito ay para sa mga nagsisimula pa nga lang. Kaya nga, yung title po natin ay sa mga bagong sari-sari store owner. Yun po. Kasi ang pagpapautang mga kasari, hindi naman lahat ng tao is mapiplease natin. Hindi natin kilala, 'di ba? Bago ka pa nga lang. So yung mga mangungutang sa iyo, makikita nila na ay bagong tindahan, meron tayong bagong uutangan. So ikaw naman, para maano mo yung tao, ma-please mo yung tao, para magkaroon ka ng madaming customer, iisipin mo kapag tumanggi ka is baka hindi na sila bumili sa'yo. So, wag pong ganun yung mindset po natin. So, kahit na tumanggi kayo, huwag niyong iisipin na hindi na sila bibili sa inyo. Kasi kapag may kailangan sila, bibili at bibili po sila sa inyo. Kaya wag po kayong, yung mindset nyo na kapag hindi kayo nagpautang, ay baka hindi na bumili sa inyo. So, wag po ganun yung mindset natin as a sari-sari store owner. So, pangalawa, meron akong listahan dito. Nahawakan ko na lang guys para kitang-kita nyo ko. So, pangalawa, alamin kung ano ang mga items na mabenta at wag munang mag-stocks ng madami kung hindi naman sigurado na mabebenta mo. Kumbaga mga kasari, yung mga stocks na hindi naman yung mga slow-moving items, wag ka munang mag-stocks ng marami. Kasi kakasimula mo pa lang. Syempre, kakalkulahin mo pa yung mga, 'di ba, may mga nadating na customer. So, iisipin mo, ay, itong items na to mabenta, dun ka magdagdag ng stocks. Pero kapag alam mo naman na hindi masyadong mabenta, katulad ng mga Eskinol, yan, mga beauty products, hindi naman siya sobrang mabenta,
Sa mga kababaihan lang yan mabenta. So, wag po kayong mag-stocks ng karton-karton. Syempre, 'di ba? Sayang naman yung puhunan doon. Ang lalaki ng puhunan sa mga beauty products. So, ipangpuhunan na lang po natin sa mga items na alam po natin na marorolling po natin ng mabilis. Yung mga fast-moving items, yun nga po. Gaya ng mga nasasabi ko lagi. So, third, may dadaan lang guys. Padaanin muna natin. So, ang third, lagi po nating tatandaan, sa una talaga, wala pa masyadong bibili sa'yo. Pero wag po tayong panghinaan ng loob. So, ganyan din po yung nangyari sa akin mga kasari. First day ng aking pagtitinda, alam nyo ba na ang benta ko lang ay 200 plus. Pero hindi po ako napanghinaan ng loob kasi alam ko naman nakakasimula ko pa lang. So, hanggang dumadating yung araw na medyo patagal na tayo ng patagal, after 1 week, after 1 month, napapansin ko na tumataas naman yung sales natin, yung benta natin. Kaya sa una talaga mga kasari, ganun talaga. Dadaan-daanan ka ng mga customer. Syempre, may kanya-kanya yung suki. May kanya-kanya silang binibilhan. So, pangit din naman na bago tayong tindahan, may bago tayong tindahan, lahat ng dadaan ay tatawagin natin. Uy, halika dito ka bumili. Huwag ganun mga kasari dahil mapapaaway tayo kapag ganun. Hayaan natin na yung customer ang kusang lumapit sa inyong tindahan para bumili. Kasi kapag gayon na nagtatawag ka, magkakaroon ka po ng kaaway. So, lagi po nating tatandaan na sa una talaga, konti pa lang yung bibili sa atin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Lagi tayong maging maayos ang pakikisama kay customer. Lagi tayong mag-pray. At lagi nating ayusin yung mga paninda natin, mas well-arranged, kumbaga mga kasari, yung nakikita lahat ng customer. So, malalaman nyo or makikita nyo mga kasari na unti-unti na nadadagdagan yung inyong mga customer. So, itong mga sinishare ko sa inyo mga kasari is based on my own experience. Ang dami nang naging pwesto, ganito ganyan ng mga paninda ko. Syempre, kapag alam ko na hindi masyadong mabenta, pinopromote natin yan. Kaya medyo pinapakita natin yan kay customer. Pero kapag madalas naman bilhin ni customer, okay na medyo nasa tago siya. So, ganun guys yung technique ko dito sa tindahan. So, yun nga po, lagi nating tatandaan na sa una talaga wala pa masyadong bibili sa atin. Pero paglipas ng panahon, unti-unting dadami din yung ating mga customer. At wag po tayong panghihinaan ng loob. Pang-apat at huli, mga kasari, is give your best and God will do the rest. So, ang ibig sabihin po niyan, mga kasari, ibigay po natin yung lahat ng best natin. Magsipag tayo, magtiyaga tayo. Kasi ginusto natin yan, yung pagiging sari-sari store owner at magkaroon ng isang tindahan. So, i-push po natin yung sarili natin na mas lalo pang maging masipag. Wait lang guys, may tao. Ayun nga po mga kasari, i-push pa po natin yung sarili natin para mas lalo pang maging masipag and syempre tiyaga. Magkatuwang yan. So, ang blessings naman yan sa dulo na yan eh. Syempre kapag may sipag at tiyaga tayo, ang kasunod niyan, yung blessings na matatamasa natin. Kasi ang blessings naman mga kasari, hindi naman yan kusang dumadating. Pinaghihirapan at pinagsisikapan po natin yan para matamo po natin or makamit natin yung blessings na gusto natin or yung mga goal natin sa buhay. Kaya nga po sabi ko, give your best and God will do the rest. So, yun lamang po mga kasari ang tips na ma-share ko sa inyo sa mga bagong sari-sari store owner, sa mga bagong business owner. At ayun po, yan po yung tips na ma-share ko sa inyo based on my own experience. So, kung merong mga tutol, lalo na dun sa number 1, ay kanya-kanya po tayo mga kasari ng pananaw sa ating pagpapatakbo ng ating negosyo. Depende po kasi yan sa situation. Merong mga sari-sari store owner na bongga agad yung tindahan nila. Meron naman mga sari-sari store business na alam niyo yun, na talagang from the scratch talaga nagsimula. At yun naman yung mas maganda mga kasari, na nagsimula tayo sa maliit na puhunan at nakikita natin na lumalago unti-unti yung business natin, yung tindahan natin. So, yun lamang po mga kasari yung aking tips sa inyo for today, ngayong araw ng Saturday. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!